Kakaibang kwento ng hustisya at disiplina ang hatid ng bagong Korean drama na Teach You Lesson. Isa ito sa mga pinaka-pinag-uusapang K-drama ngayong 2026 dahil sa matapang nitong pagtalakay sa lumalalang problema ng bullying, karahasan, at pagkawala ng respeto sa loob ng mga paaralan. Ang serye ay nakabatay sa sikat na webtoon na unang nakilala sa pangalang Get Schooled o True Lessons. Matapos ang mahabang paghihintay ng mga tagahanga, opisyal na itong inilabas sa Netflix noong June 5, 2026. Mula pa lamang sa paglabas ng teaser at trailer nito, agad na nakakuha ng malaking atensyon ang drama dahil sa kakaiba nitong konsepto na malayo sa karaniwang school dramas na madalas nating napapanood. Sa mundo ng Teach You Lesson, hindi na sapat ang ordinaryong paraan ng pagdidisiplina sa mga estudyante. Dahil sa lumalalang kaso ng pang-aabuso, pambubuli, at kawalan ng kontrol sa mga paaralan, isang espesyal na ahensya ang nilikha ng gobyerno upang protektahan ang mga guro at mga biktima. Ang grupong ito ay kilala bilang Teachers' Rights Protection Bureau. Pinamumunuan ng karakter na sina Ihwajin ang operasyon ng ahensyang ito. Isa siyang matapang at walang takot na field supervisor na handang gawin ang lahat upang maibalik ang kaayusan sa mga paaralan. Hindi siya katulad ng mga tipikal na bida na gumagamit lamang ng salita at payo. Sa halip, gumagamit siya ng matitinding paraan upang harapin ang mga estudyanteng lumalabag sa batas at nananakit ng kapwa. Habang umuusad ang kwento, mas lalong lumalalim ang mga kaso na kanilang hinahawakan. Mula sa simpleng pambubuli hanggang sa mga seryosong krimen sa loob ng paaralan, ipinapakita ng serye kung paano naapektuhan hindi lamang ang mga estudyante, kundi maging ang mga guro, magulang at buong komunidad. Isa sa mga dahilan kung bakit agad na naging usap-usapan ang drama ay dahil sa mga matitinding action scenes nito. Hindi karaniwan para sa isang school drama ang makakita ng habulan, suntukan, at mga eksenang parang action movie. Ngunit sa Teach You Lesson, ginamit ang mga eksenang ito upang ipakita ang desperasyon ng sistema sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima. Kasama ni Kim Mo-eul sa pangunahing cast sina Lee Sung-min, Jin Ki-jo, at Pyo Jae-hoon. Marami ring manonood ang pumuri sa kanilang pagganap dahil naging makatotohanan ang bawat karakter sa kabila ng kakaibang konsepto ng serye. Bukod sa aksyon, isa rin sa pinakamalaking lakas ng drama ang pagtalakay nito sa mga sensitibong issue sa edukasyon. Ipinapakita rito ang mga sitwasyon kung saan nahihirapan ang mga guro na mapanatili ang disiplina, ang mga magulang na minsan ay nagiging bahagi ng problema, at ang mga estudyanteng nawawala ng direksyon dahil sa kakulangan ng gabay. Dahil dito, nahahati ang opinyon ng mga manunood. May mga naniniwalang nagbibigay ito ng kasiyahan dahil nakikita nilang napaparusahan ang mga bully. Ngunit mayroon ding nagsasabing masyadong marahas ang mga pamamaraan ng mga pangunahing karakter. Ang debating ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lalo pang sumikat ang serye sa social media at iba't ibang online communities. Sa mga unang araw ng pagpapalabas nito, mabilis na umakyat ang Teach You Lesson sa listahan ng mga pinaka-inaabangang Korean dramas ng taon. Marami ring international viewers ang naging interesado dahil sa kakaibang kombinasyon ng social commentary at action entertainment. Sa kasalukuyan, patuloy na pinag-uusapan ng mga manonood ang bawat episode nito. Marami ang naghihintay kung paano haharapin ng Teachers' Rights Protection Bureau ang mas malalaking kaso habang lumalalim ang kwento. Dahil sa positibong pagtanggap ng mga manonood at sa malakas na interes ng publiko, isa na ito ngayon sa mga K-drama na pinakamadalas irekomenda para sa mga naghahanap ng seryeng may matinding aksyon at makabuluhang tema. Hindi lamang ito isang kwento tungkol sa paaralan. Isa rin itong pagtingin sa mga problemang maaaring mangyari kapag nawawala ang balanse sa pagitan ng otoridad, responsibilidad at hustisya. At habang nagpapatuloy ang serye, patuloy nitong tinatanong ang isang mahalagang bagay, hanggang saan nga ba dapat umabot ang isang tao upang maitama ang isang maling sistema?